Maya-maya pa ay nakarating na si Goro sa Kanagawa Stadium kung saan gaganapin ang laro nila laban sa Totsuka West. Habang nagpa-practice ang kabilang team ay natawa na lang si Mayhara nang hindi makasalo ang isang player dahil tila hindi umano kagalingan ang Totsuka West gaya ng nababalita. Nagsalita si Goro at sinabing kapareho lang nila ang makakalaban nila dahil sa bullpen ng mga iyon. Nanlaki ang mata ng tatlo nang makita kung paano mag-pitch si Kyute ng tinatawag na forkballs na tanging mga profesional na pitcher lang ang nakakagawa. Doon sinabi ni Goro na ibig sabihin lang yun na ang Totsuka West ay isang one-man team na si Mr. Usami ang may hawak. Wala rin umanong batter ang nakakahit ng mga pitches ni Kyute kaya napasama ang mga iyon sa best four. Habang tinitingnan naman ni Mr. Ando kung paano mag-pitch si Kyute ay sinabi nito na kung hindi man sila makaka-score sa mga iyon ay kailangan nilang higpitin ang bawat depensa nila at atake. Maya-maya pa ay ang mga taga-Mafune Little naman ang nag-practice, at nang makita ng mga taga-Totsuka West na mabilis mag-pitch si Goro ay napaisip ang mga ito kung kakayanin ba nilang tamaan iyon. Nagsalita si Mr. Usami at sinabing ayos lang iyon basta gawin lang ng mga ito ang dapat gawin at si Kyute na umano ang bahala sa buong game dahil sigurado ito na kayang-kaya yun nito. Hindi nagtagal ay sinimula na ang laro kung saan unang pitch pa lang ni Goro ay no-strike na agad nito si Kyute. Gayunpaman, hindi na bahala si Mr. Usami dahil alam na naman nila ang estilo ni Goro pagdating sa pitching at patterns. Sa pagtatapos ng unang inning ay nakaisang home run ang kalaban kaya sinabi ni Goro na babawiin niya iyon sa bat niya. Gayunpaman, sinabi ni Mr. Ando na wag iyong mamaliitin ni Goro sapagkat sa klase umano ng tira ni Kyute ay halatang binasan yun ang lahat ng pitching patterns ni Goro, at kapag hindi umano sila naging maingat ay kayang-kaya silang talunin ni Kyute ng mag-isa. Bago natin ulit ito ipagpatuloy ay may ipapakilala lang ako sa inyong isang napakalupit na application, ito ang Usini. Dito ako nanonood ng anime na palagi kong mga inaabangan, at hindi lang anime ang meron dito, dahil meron din ditong movies at sports. Kaya kung mahilig kang manood ay i-click lang ang nasa pin comment dyan sa baba, salamat. Sa muling pagsisimula ng laro ay ang Mafune Little na ang magbabat, at una nang sumalang si Hasegawa. Habang pinapanood ang laro ay hindi maipagkakaila ni Goro na talagang magaling ang pitching attack ni Kyute, at pati na rin ang pagkontrol sa bola ay kayang-kaya rin umano yun. Dahil puro forkball ang ibinato ni Kyute kay Hasegawa ay no-strikeout ito at sinabi pang kahit si Goro ay hindi kakayaning tamaan iyon, kaya sinabi ni Sawamura na mukhang matatalo sila lalo na at 1-0 na ang score. Sunod na sumalang si Mayhara, pero ang ending ay na-strikeout din ito kaya kampante lang si Mr. Usami sa kanyang panunood habang iniisip na hindi magagawang maka-score ng kalaban. Nang si Kimori na ang pamwesto para magbat ay sinabi rito ni Mr. Ando na huwag itong mag-aalangan sa pagtira dahil may pag-asa pa sila basta matamaan lang ni Kimori ang bola. Ngunit sa unang pagbato ni Kyute ay no-strikeout agad si Kimori kaya naisip nito na magbago ng posisyon bagay na napansin naman ni Goro at sinabing ayos ang naisip na iyon ni Kimori. Dahil dropong lahat ng pitching ni Kyute at mas bumababa pa pag malapit na sa posisyon ng catcher ay inisip ni Kimori na dapat niya iyong paluan bago pa dumating sa strike zone. Ngunit nang subukan na yung gawin ni Kimori ay no-strikeout pa rin siya kaya hindi siya makapaniwala. Gayunpaman, sinubukan pa rin ni Kimori ang kanyang naisip na estilo hanggang sa mapasama ang palo niya dahilan para bumagsak siya sa lupa at mapatoon ang kanyang kaliwang kamay. Nagdulot iyon ng pananakit sa kamay ni Kimori kaya hindi na nito kinaya pa na tumayong catcher, at nagdesisyon si Mr. Ando na palitan ito. Pero dahil walang sino man sa team ang may kakayahan na sumalo sa pitching ni Goro ay napilitan na lang sila na si Goro ang tumayong catcher at si Sawamura na ang magpipitch. Wala silang ibang choice kundi ang pagkatiwalaan si Sawamura, pero sa unang bato pa lang yun ng bola ay sa tagiliran ng batter yung tumama. Dahil doon ay nag-alala si Kimori lalo na at nagtuloy-tuloy pa ang masamang pitch ni Sawamura. Ang Totsuka West na naman ang naka-score sa second inning matapos mahit ng pangwalong batter ang pitching ni Sawamura kaya halos mawalan na ng pag-asa ang iba. Mas lalo tuloy na pressure si Sawamura pero kahit ganoon ay itinuloy lang nila ang laban pero hindi pa rin maganda ang naging resulta kaya humiling ng timeout si Sawamura para makipaghalang sana ng pwesto kay Goro. Aminado si Sawamura na kung siya ang magiging catcher ay hindi niya makakayang suluhin ang mga fast pitch ni Goro pero mas bagay naman umano iyon sa mound. Dahil doon ay tinanong ni Goro si Sawamura kung talaga bang seryoso ito sa baseball, at ipinaliwanag na hindi sa lahat ng laban nila ay kakayanin niyang mag-pitch. Ang bawat isa umano sa kanila ay mahalaga, at hindi nila kakayanin kung hindi makakapag-pitch ngayon si Sawamura sa team. Pinalakas ni Goro ang loob ni Sawamura, at maya-maya lang ay sinimula na ulit ang game. Sa muling pagpipitch ni Sawamura ay sa wakas naging maganda na ang resulta, na hinaluan pa nila ng pagtutulungan kaya nakadalawa ng out ang Totsuka West. Nagpatuloy ang laro hanggang sa makaabot na sila sa final inning, ngunit mapapansin na kinakabahan na sina Hasegawa dahil wala man lang sa kanila ang nakapunta sa base at nakatama sa bola.
Nang mga oras na iyon ay si Suruta ang nakapwesto bilang batter kaya isinigaw dito ng desperadong si Mr. Ando na tumira si Suruta ng bunt, o kahit ano basta matamaan umanon yun ang bola. Kasabay ng pangyayaring iyon ay umaasa naman si Mr. Usami na maipapanalo ni Kyuta ang laban lalo na at 3 score na lang ang kailangan ng mga ito. Para mapasaya ang ama ay mas ibinaba pa ni Kyuta ang pitch niya para hindi yun mahit ng batter, pero nang si Sawamura na ang sumalang ay nagawa nitong mahit ang bola bagay na labis na ikinatuwa ng Mafune Little. Masaya ang mga ito pero kasabay niyon ay galit na galit si Mr. Usami, habang takot na takot naman si Kyute dahil hindi niya nagawa ang gusto ng kanyang ama. Nakuha na rin ni Goro ang kahinaan ni Kyute kaya bago sumalang si Shimizu ay tinuruan ito ni Goro na gayahin ang ginawang pag-bunt ni Sawamura. Sinunod yun ni Shimizu at doon ay naintindihan ni Mr. Ando na kailangang atakihin si Kyute sa ibang paraan. Sinabi ni Kimori na nabigo si Kyute na ma-perfect ang Mafune sa kanilang game kaya nagkakaganan ito, at sinabi ni Mr. Ando na mahirap para sa isang pitcher ang magkaroon ng mabigat na isipin. Dahil halata nito na napipressure ang bata ay nasabi ng coach na natuto si Kyute sa mahirap na pagsasanay. Hindi nagkamali si Mr. Ando dahil ang totoo, bata pa lang si Kyute ay sa pilitin na itong pinaglalaro ni Mr. Usami ng baseball kahit na soccer ang gusto nitong sport noon. Natuto si Kyute na mag-baseball sa pamamagitan ng pagka-stricto ni Mr. Usami kaya ganoon na lang ang takot ngayon ni Kyute sa kanyang ama. Habang nagpapatuloy ang laban ay bumabalik sa alaala ni Kyute ang katapangan ng kanyang ama kahit na maganda naman ang ipinapakita niya sa laro. Dahil doon ay napipilitin siya na gawin ang lahat para lang huwag magalit at mabigo ang kanyang ama sa kanya. Ngunit sa kasalukuyang laban ay hindi na siya makapag-concentrate at makagamit ng fourth balls, kaya humingi muna ng timeout si Mr. Usami, at doon ay sinampal siya nito sa harap ng maraming tao. Ang lahat ay nagulat pero nagpatuloy ang galit ni Mr. Usami at sinabing magpapalit na lang sila ng pitcher kaya nakiusap si Kyute at sinabing aayusin niya na sa susunod. Pumayag ito at sinabing huwag na siyang bibiguin pa ni Kyute. Doon napagtanto ni Goro na kaya hindi man lang ngumingiti si Kyute ay dahil ang papa lang nito ang may gusto na maglaro yun ng baseball. Sinimulan na muli ang laro, at bagamat may injury pa sa kamay ay si Kimori na ang sunod na sumalang bilang batter. Inisip ni Kyute na makakabawi na siya pero sa kabila ng masakit na kamay ay nagawa pa ring mahit ni Kimori ang pitch ni Kyute bagay na ikinagulat ng mag-ama. Dahil doon ay naka-score ang Mafune Little at 1 puntos na lang ang kailangan ng mga ito para mag-tie na sila ng Totsuka West. Napaluhod na lang si Kyute sa pagkadismaya, pero sa pagsisimula ng huling inning ay isinigaw ni Mr. Usami na pagbigyan ni Kyute si Goro na makapunta sa first base. Sinabi ni Mr. Ando na iyon na ang critical na stage para sa kanila dahil sa pamamagitan ng pagpapapunta sa runner sa first at second base ay sabay-sabay ang mga iyong ma-out. Dahil doon ay nawala ng gana si Goro sa laro, sabay tanong kay Kyute kung masaya ba ito na naglalaro lang ito ng dahil lang sa gusto ng ama nito. Natigilan si Kyute sa sinabing yun ni Goro, pero nagalit si Mr. Usami at sinabing warningan ng umpire si Goro. Pinagsabihan naman ng umpire ang bata na tama na dahil hindi naman umano pagpapakita ng sportsmanship ang mga sinabi ni Goro, pero nagmatuwid ang bata at tinanong kung masasabi bang pagpapakita ng sportsmanship ang ginawang pagsampal ni Mr. Usami kay Kyute dahil lang nagkamali ang anak nito. Tinawag pa ni Goro na baseball robot si Kyute at sinabing kahit gaano pa kagaling si Kyute, kung hindi naman ito nakakapag-cheer sa kagrupo at naibabahagi ang saya ay wag na lang itong mag-baseball. Mas lalong nagalit si Mr. Usami at sinabi sa umpire na i-out na si Goro sa game, ngunit hindi nakinig ang umpire bagkus ipinagpatuloy na ang laro. Dahil doon ay muling diniktahan ni Mr. Usami si Kyute sa dapat nitong gawin, pero sa pagkakataong ito ay hindi na sumunod si Kyute at ginawa na lang nito kung ano ang kaya nito. Natuwa si Goro at sinabing tama ang ginagawa ni Kyute, pero isinigaw ni Mr. Usami na magpapalit sila ng pitcher dahil hindi umano nito kailangan ng player na hindi sumusunod sa utos. Nakiusap si Kyute sa kanyang ama at sinabing tatalunan niya si Goro sa pamamagitan ng fastball, pero ipinilit pa rin ni Mr. Usami na magpapalit sila ng pitcher. Dahil doon ay naiyak na lang si Kyute at sinabing sinusunod naman niya lahat ng sinasabi ng kanyang ama. Ni pati ang pakikipagkaibigan ay iniwasan niya dahil iyon ang gusto ng papa niya, pero ang totoo ay gusto niya maging masaya sa paglalaro ng baseball at maranasan na maging masaya sa bawat laban kasama ang mga katim niya tulad ng mga taga Mafune Little. Para kay Kyute ay tama ang lahat ng sinabi ni Goro, pero sa halip na pakinggan ang anak ay nagalit pa si Mr. Usami at sinabing ang lahat ng ginagawa niya ay para sa kapakanan ni Kyute nang sa gayon ay maging matatag ito at hindi masaktan sa paligid nito. Sa tindi ng galit ni Mr. Usami ay sasampalin sana ulit nito ang anak pero pinigilan yun ni Goro at sinabing itigil na iyon ng coach dahil sumusobra na ito. Sumang-ayon ang ibang manunood kay Goro kaya isinigaw ng mga ito na umalis na si Mr. Usami, kaya lumapit ang umpire at sinabing hindi niya matatanggap na magpalit ang mga ito ng pitcher kaya bumalik na lang umano ang coach sa dugout.
Sa halip na makinig ay nagalit pa si Mr. Usami kaya pinagsabihan ito ng umpire tungkol sa mga pilosopiya ng Little League na hindi umano nasusunod ng coach dahilan para mapahiya ito. Hindi nagtagal ay pinabalik na ng umpire sa posisyon ang mga player para ituloy ang laro. Pinalakas ng ibang mga taga Totsuka West ang loob ni Kyuta para maipanalo nila ang laro bagay na ikinatuwa nito, ngunit palaban si Goro at sinabing hindi sila papayag na matalo. Nang mga oras na iyon ay tahimik na lang na nanunood si Mr. Usami pero dito pa rin iniaalay ni Kyuta ang kanyang laro at sinabi sa sarili na hindi niya bibigwin ang mga kasama niya sa laban na iyon. Simula noon ay nakikipag-usap na si Kyuta sa kanyang mga katim, habang nagtataka naman si Mr. Usami dahil napansin nito na nagawa ng mga iyon na mailabas ang tunay na potensyal na nagmumula mismo sa kanyang anak. Ngunit sa huli ay ang Mafune Little ang nakapunto sa pamamagitan ni Goro bagay na labis na ikinatuwa ng mga ito. Gayunpaman ay tinanggap ng Totsuka West ang resulta at sinabing babawi na lang sila sa susunod dahil sigurado umanong kaya nila iyon ang magkakasama. Bumalik ang team sa kanilang coach at doon ay pinasalamatan ni Kyuta ang kanyang ama dahil masaya siya na nakapaglaro siya ng baseball. Pero dahil natalo ang kanilang team ay sinabi na lang ni Mr. Usami na magkakaroon sila ng major review session pagkatapos nilang kumain ng hapunan, at pati na rin umano ang gagawin nitong desisyon, kaya sa palagay ni Mr. Ando sa sunod na makita nila ang mga iyon ay isa na ang Totsuka West sa pinakamahirap na kalabang team. Pagka-uwi ni Goro sa kanilang bahay ay agad nitong ibinalita sa kanyang mama ang pagkapanalo nila bagay na ikinatuwa naman nito. Dumiretso si Goro sa banyo para maligo, at habang nagre-relax si Goro ay ibinalita rito ni Momoko na tumawag ang coach para sabihin na ang Yokohama Little ang susunod na makakalaban ng mga ito.